good day po sa ating lahat. Ayan, I'm so excited ulit na ipagpatuloy ang book ng Mateo. Ayan, nasa chapter 4 pa din po tayo. Ayan, ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ayan, ito na yung mga disciples ng ating Panginoon. Ayan. Pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. Nakaka-excite kung anong nangyari, no? Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So yan, kailangan nating maging humble. Yun. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Ayan, Mamudex. Napakasarap na pangako ng Panginoon na sabi nga by sharing words of God, minsan iiwas sa'yo yung mga tao, 'di ba? Parang iko-condemn ka, pero nasa Bible 'yon na mapapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung pag-share natin ng words of God, 'di ba? Kaya we are so blessed, and sana hindi lang matapos sa atin kundi sa ating mga next generation na magbasa ng Bible at ma-share ang good news, 'di ba? Mapalad, sabi dito, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ayan. Nakaka-excite ang mga pangako ng ating Panginoon. Asin at ilaw. Ayan.
Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Para sa akin, ito yung paggawa ng mabuti na kapag kumbaga mag-shine ka, 'di ba? Mag-shine ka sa mga tao na kahit na ito yung kahit na sabi nga kahit na anong tawag dito, kahit na napapaligiran ka ng mga sabihin natin mga bad influence, ganun, pero as long as alam mo kung ano yung tama, ikaw yung mag-shine, ikaw yung magbibigay ng light sa kanila, ikaw yung kumbaga hindi ka aayon sa kanila, ikaw yung magbibigay ng ilaw sa kanila na dapat hindi nila gawin yun, dapat ganito. Ayan, yun yung para sa akin, yun yung tawag dito, yun yung revelation sa akin sa book nito. Ayan, dadako tayo sa katuruan tungkol sa kautusan. Huwag niyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Anong tawag ito? Nakakakilabot ang pagbabasa ng Bible, di ba? Makakaano tayo ng mga wordings ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katuruan tungkol sa pagkagalit. Ayan. Narinig ninyo na inutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang mga humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang piso na dapat mong bayaran.
ang katuruan laban sa pangangalunya. Narinig niyong sinabing, huwag kang mangalunya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkasala, dukutin mo ito at itapon. Katakot naman yun. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itinapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ay itatapon sa impyerno. Paghihiwalay dahil sa pangangalunya. Sinabi rin naman, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa, maliban kung ito ay nangalunya, itinutulak niya ang kanyang asawa sa kasalan ng pangangalunya. At sino mang makipag-asawa sa babaeng pinalayas at hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Katuruan tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyo inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan. Sa halip, tuparin mo ang inyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa. Kapag kayo'y nangangako, huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tuntungan. Huwag din ninyong sasabihing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sama-sama. Ayan. Guys, ito para sa akin yung revelation ko dito is yung kapag wag tayong mangangako. Ang sagot lang natin is, yung wag tayong magpaasa ng tao, ang sagot lang dapat natin is, oo or hindi. Kasi minsan, masakit din kasi na, alam nyo yun, yung magpaasa tayo ng mga tao. So, yun. Guys, ang ganda ng katuruan tungkol sa panunumpa. So, dapat maging anong tawag dito? Yun lang yung dapat nating isagot sa mga natin, oo or hindi. Wag tayong magpapaasa kasi nasa book yun ng Bible na masama yun at hindi yun maganda. Ayan, maraming salamat at see you ulit sa susunod na chapter ng book ng Mateo. Thank you!